Bumaba ka anak ng... Bumaba ka ng kotse anak ng pu... Oh, lintik. Hindi ko alam na ikaw pala yon. Sa internet, maraming guro at tao na nangangako ng mga siguradong teknik at nagmamagaling na parang kaya nilang talunin lahat. Hanggang sa may makasalubong silang mandirigma. At doon, walang daya, walang palusot, isa lang ang meron. Wasak. Mga peking guro at mga sobrang taas ng ego, winawasak, gaya ng nararapat. At kung iniisip mong sa mga lalaki lang nangyayari ang ganitong klaseng kahihiyan, maghanda ka sa kwento ni Lacey the Savage, isang lalaking nagdesisyong pumasok sa octagon kasama si Ronda Rousey. Ang babaeng noong kasagsagan niya ay winawasak ang mga kalaban sa loob lang ng ilang segundo. Gamit lang ang isang galaw, ang armbar. El armbar. Rousey goes. Good overhead right by Ronda. And a big throw. She's in trouble. She's in it. She taps. She taps. Pressure. She's looking for it. She got it. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. 6 na beses pinasuko ni Ronda si Lacey sa isang ensayo. Bawat ulit, mas mabilis at madali. Si Lacey, hingal na parang tumakbo ng maraton, kahit hindi gumalaw mula sa tatami. Pinakamasama pa, ginagawa ito ni Ronda na nakangiti, parang nilalaro lang ang kuting, na di alam na masasaktan na siya. Sa huli, naintindihan ni Lacey na ang subukan ng isang kampeon sa mixed martial arts ay isa sa mga ideyang parang masaya lang pakinggan hanggang sa magsimula na ito. Minsan, ang mga peking guro ay hindi lang nabubuhay sa sarili nilang mundo. Naglalakas loob pa silang pumasok sa gym ng tunay na mandirigma. Itong taong ito, na parang lahat na kayabangan sa mundo ay nasa kanyang aura. Pumasok sa isang gym ng mixed martial arts na parang bida sa pelikula ng dekada 80 at hinamon ng isang MMA fighter. Hindi niya alam, yung maliit na lalaking kaharap niya ay hindi basta-bastang baguhan. Siya si Nam Pan, isang profesional na MMA fighter. Nagsimula ang laban. Ang peking guro, na may kalamangan sa laki, ay agad sumugod ng malalakas na suntok. Parang nilalabas niya lahat ng trauma niya sa isang bugso. May ilang suntok siyang naipasok, pero hindi na tinag si Nampan. Walang ekspresyon, walang pinsala, parang pinabayaang maglaro ang kalaban. Now move it. Move now. Hanggang sa sinabi niya, tama na. Isang malinis na kanang suntok diretso sa mukha ng peking guro at bumagsak yung tao na parang nawala ng wifi. Bumangon siyang hilo, dalang itsura na parang bagong gising sa hindi planadong siesta. At doon na siya tinapos ni Nam, isang knockout na sobrang matindi, na wala nang duda kung sino talaga ang tunay na guro. Ang nagsimulang pagpapakitang gilas ng ego, nauwi sa leksyon ng kababaang loob at realidad. Jilong, laban kay Yasuhiro Kido. Ang pangalan ni Jilong ay sumikat sa buong mundo dahil sa kanyang imahe bilang isang mongheng Shaolin. Hindi siya parang technical na mandirigma, kundi parang showman na nagpapapalo. Tinitiis ang parusa at tuloy-tuloy sumisugod na parang walang nangyayari. And he just writes and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. Still he comes. Sumikat siya sa internet dahil sa mga laban niya kay Buakaw Banshamek. Tunay na mga digmaan ang nagbigay sa kanya ng respeto dahil sa tibay. Isa pa sa mga laban doon ay napagtagumpayan niya, na nagpatibay sa alamat ng kanyang katatagan. 要知道，虽然是泰拳手，波后小腿赶服，记住用手拳。
后摆拳，两个人换拳，后摆拳，前摆拳。这场比赛我们需要一个真正的和一龙胜利。 Bumagsak ang imahe niya ng makaharap ang Hapones na si Yasuhiro Kido. Sa laban, sinubukan ni Jilong ang nakasanayan niya. Tiniis niya ang mga suntok para ipakitang hindi siya matitibag. 一龙还是穿着他的陈武康宇呢，是2014年这3年 Crush 连续3届冠。陈武康宇入行已经是20。 Hindi pumatol si Kido sa laro at naghintay lang ng tamang oras sa distansya. 双腿站架距离很开呀、到25负27 KO 啊！演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。 At sa unang round pa lang, nakakita siya ng puwang. Isang matinding head kick sa mukha ni Jilong ang nagpatumba at nagpawalang malay sa kanya sa lona. 对手一个飞膝就有可能啊，高扫踢头，一龙转身拳，哎，慌了高扫啊，真的。 Natapos ang laban sa loob ng ilang minuto. Ang estratehiya ng pagtitiis sa lahat ay lubusang nabigo. Nalaman ni Jilong na kahit gaano katibay ang tao, may suntok pa rin kayang magpabagsak sa kanya. Diskarte niyang tumanggap ng suntok hanggang sa matanggap niya ang huli. No touch laban sa sundalo. Isa sa mga pinakakatawa-tawang manloloko ay yung sikat sa no touch, na nagsasabing kaya nilang pigilan o patumbahin ng tao nang hindi hinahawakan. Nagpa siyang di umano'y gurong ito na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng sundalo. Nagsimula ang palabas nang may kumpiyansa siya sa sarili. Hiniling niya sa sundalo na saktan siya dahil kaya raw niyang pigilan ang atake gamit ang purong enerhiya. Tinira niyang sundalo ng hindi inaasahan at nagumiti na parang may napatunayan. Pero sa pangalawang subok, sumalpok ang realidad na parang tren. Ang manloloko kahit hilo pa, gusto pang subukan ulit. At sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng totoong bugbog at nauwi siyang napahiya sa harap ng lahat. Noong araw na yon, naramdaman niya talaga ang mga suntok. Akala mo siguro, pagkatapos mapahiya kay Xu Xiaodong, matututo na si Ding Hao. Pero hindi. Matatag pa rin ang kumpiyansa ng guro ng Wing Chun, kahit humina na ang lohika niya. Ngayon, hinamon niya ang isang Muay Thai fighter. Yung sining na gamit ang siko, tuhod, at kayang magbasag ng tadyang na parang tuyong sanga. Mahigit 1 minuto lang ang laban dahil laging mabait ang referee. Sinubukan ni Ding Hao ang kanyang mahiwagang suntok habang tinatanggap ang malalakas na suntok at siko. At pagkatapos, pinakawala ng kalaban niya ang isang sipa sa ulo. Boom! Bumagsak si Ding Hao na parang tabla. Tuluyang na knockout at nawalan ng malay. Walang pangungutya, walang tawanan. Tanging isang katawan lang ang nakahandusay sa lona at ang tunog ng igo na gumuho. Sabi nila may mga pangalawang pagkakataon para matuto. Pero sa kasong ito, pangalawang sampa lang ito ng realidad. Mabawo ang Peking guro ng Tai Chi. Ang Tai Chi ay ipinanganak sa China bilang isang panloob na martial art na nakabatay sa mababagal at malalambot na galaw. Bagamat ngayon ginagamit ito bilang ehersisyo sa meditasyon at kalusugan, dati ay may mga teknik din ito sa depensa at kontrol. Habang lumipas ang panahon, maraming mapanlinlang na ginawang tila di matatalo ang istilong ito. Pero sa realidad, hindi ito tumatagal laban sa totoong mandirigma. Sa mga mapanlinlang, pinakasikat si Ma Bao, isang matandang nagaangking hindi matitinag na maestro na nagsasabing kaya niyang talunin ang kahit sino gamit ang panloob na enerhiya. Dahil sa kanyang kumpiyansang ngiti, pangungutya
At malalaking pananalita, naging viral si Ma sa China dahil sa kanyang kayabangan. Hanggang sa isang araw, tinanggap niya ang hamon na makipaglaban sa isang baguhang nagsasanay ng mixed martial arts. Halos nakakatawa ang eksena. Nagsimula na ang laban. Itinaas ni Ma ang kamay na para magpapakita ng kapangyarihan, pero agad siyang tinamaan ng malakas na kanang suntok at natumba sa sahig. Tinangka niyang tumayo, pero nasuntok ulit siya at muling bumagsak. Sinubukan niya ulit sa ikatlong pagkakataon, pero ganoon pa rin ang naging resulta. Tatlong nakahihiyang pagbagsak sa loob ng wala pang 30 segundo. Ang kanyang malaking panloob na enerhiya ay hindi nagtagal. Sumabog sa tawanan ng mga tao at kumalat sa buong mundo ang video bilang perpektong halimbawa ng nangyayari kapag nagbanggaan ang pantasya at realidad. Kung pag-uusapan ang mga hindi natututo sa leksyon, balik tayo kay Charlie Selenoff. Matapos mapahiya kay Deontay Wilder, nagpa siya si Selenoff na ang susunod niyang target ay walang iba kundi si Floyd Mayweather Sr. Ang ama at trainer ng maalamat na si Floyd Mayweather Jr. Isang lalaki na, kahit binabata, ay dala pa rin ng teknik at talinong nakuha niya sa buong buhay sa boxing. Sa simula ng sparring, agad tinuruan ni Floyd Sr. ng leksyon si Selenoff sa galaw. Iniiwasan ang bawat suntok at sumasagot ng malilinis na kontra. Parang natuturo siya, pero may suot na gloves. Si Charlie, muli na namang nagbago mula sa pagiging mayabang papunta sa pagod. At mula sa pagod ay napunta sa tingin na parang, paano ako makakaalis dito nang hindi ito kumalat sa internet? Spoiler, huli na ang lahat. Sa madilim na sulok ng pinakakatawa-tawang martial arts, merong isang napaka-espesyal na elite. Ang mga nagsasabing kaya nila mag-knockout nang hindi ka hinahawakan. Oo, literal. Sinasabi nilang sa pamamagitan lang ng sigaw, galaw ng kamay o isang alon ng chi, kaya ka nilang pabagsakin. Kung di ka bumagsak, ibig sabihin di ka espiritual na naka-align. Isa sa mga gurong ito, na ang pangalan ay kasing limot ng kanyang mga kakayahan, ay nagpasya na panahon na para subukan ang kanyang teknik sa totoong laban. Ang kanyang kalaban, si Xu Xiaodong, ang Chinese na MMA fighter na kilala sa isang misyon sa buhay. Ibunyag ang mga manloloko. At ginawa nga niya ito. Dumating ang guro sa laban na suot ang tradisyonal na kasuotan. Napapapaligiran siya ng mga disipulo na natutumba tuwing igalaw niya ang kilay. Nagsimula na ang laban. Inunat ng guro ang kanyang mga kamay na parang nagpapakawala ng kamehameha. Hindi na tinag si Xu Xiaodong. Lumapit siya, sinukat ang distansya at boom! Isang kanang suntok sa mukha. At bumagsak sa sahig ang guro. Tumanggap siya ng isa pang sunod-sunod na suntok. Sa pagkakataong ito ay may totoong lakas. Walang chi, walang mahiwagang enerhiya. Puro sakit at bugbub lang. Hindi umabot ang 30 segundo ang laban. At iniwan sa sahig ang ego ng guro, pati ang kanyang di nakikitang kapangyarihan. Maaring dumaloy ang chi, pero ang kamao ay talagang tumatama. Ang peking guro ng Aikido. Ang Aikido ay isang Japanese martial art mula ika-20 siglo na para sa pagtatanggol sa sarili. Gamitin ang lakas ng kalaban, ilihis ang mga atake, at gumamit ng mga kandado sa kasukasuan at paghagis. Nakabatay ito sa pagkakaisa at kontrol, hindi karahasan. Pero gaya ng dati, may gurong nagbago at ibinenta ito na parang ganap na kapangyarihan laban sa kahit anong kalaban. Daniyan ang sinapit ang diumani guro na pumayag lumaban sa isang Turkong mambubuno. Pumasok siyang kumpiyansa
Dala ang tipikal na ayos na parang kontrolado niya ang lahat, di kailangang manuntok. Pero ang realidad ay tumagal lang ang mas mababa pa sa isang buntong hininga. Pinatumba siya ng Turko. Pinasuko at napilitang sumuko sa loob lang ng ilang segundo. Ang lalaking akala'y di matatalo at kayang mangibabaw gamit simpleng galaw, nauwi lang sa pagiging punching bag. Ang tanging nailihis niya ay ang dignidad niya, pabagsak sa sahig. Ang no-touch laban sa tunay na mandalaban. Isa pang guro na nagsasabing kaya niyang mag-knockout nang hindi man lang humiipo. Nag-oorganisa siya ng eksibisyon kung saan bumabagsak ang mga estudyante sa simpleng galaw ng kanyang kamay. Sinasamba siya ng mga tagasunod na parang may kakaibang kapangyarihan. Ngunit isang araw, ay hinamon siya ng isang tunay na mandirigma sa kamera. Agad nakita ang pagkakaiba. Tinaas ng wad na guro ang mga kamay. Sinubukang palabasin ang enerhiya. Ngunit walang nangyari. Nagpa siyang mandirigma na magseryoso. Ilang malilinis sa suntok at mabilis na kombinasyon, natumba agad sa sahigang manduloko na walang depensa. Ilang segundong pambubugbog lang, pero sapat na para masira ang lahat ng ilusyon. Ang matagal niyang ipinagbenta bilang mahika ay napatunay ang isa lang palang panlilinlang. Ang kanyang di nakikitang kapangyarihan ay nawala sa unang totoong suntok. Ang susunod na guro ay hindi naman lubusan di kilala. Si Wang Jianlong ay eksperto sa tradisyonal na kung fu, instruktor, martial arts actor, at tagapagtanggol ng sinaunang teknik ng China. Parang Bruce Lee pero walang karisma at di epektibo ang mga suntok. Sa maraming taon, sumikat si Wang dahil sa mga demonstrasyon, akrobatikong galaw, sipa sa hangin at eksaheradong posisyon. Pero pagkatapos, gusto niyang umangat sa susunod na antas. Noong Setyembre 2023 hayagang hinamon ni Wang ang isa sa pinakamakatatakutang mandirigma sa mundo, si Buakaw Banchamek mula Thailand. Ang lalaki nagdulot ng pagbabago sa patakaran ng kickboxing, isang makina ng karahasan na may bakal na binti at mga siko na humihiwa na parang labaha. Ano nangyari nang magsalpukan ng dalawang mundo? Isang hindi sinasadyang komedya. Mula pa lang sa unang segundo, paikot-ikot na tumakbo si Wang, nagpapakawala ng mga sipa at gumagalaw na parang nasa pelikula. Pinagmamasdan siya ni Buakaw, halos nalilito, at pati niloloko pa siya. Patuloy ang suntok ni Wang, pero hindi siya siniseryoso ni Buakaw. Hanggang sa nagpasya siya magseryoso at nagsimulang umatake. Inipit niya ito sa clinch, hinawakan sa leeg, at binigyan ng tuwid na tuhod sa katawan. Umatras si Wang, nagreklamo at tinaas ang kamay. Tinangkang ipagpatuloy ng referee ang laban, pero nagsimula na si Wang sa palabas niya. Hiniling niya lumipat sa mga patakaran sa estilong mixed martial arts. Sumigaw, nagtaas ng kamay, at inakusahan si Buakaw ng daya. Idiniklarang no contest. Hindi natapos ang laban, pero tapos na ang respeto kay Wang. Hindi na tinag si Buakaw. Binati niyang manonood, ngumiti, at umalis.
Samantala, si Wang ay patuloy na nagsasagawa ng isang impromptu na press conference sa gitna ng ring. May mga mapagpanggap na kahit papaano ay sinusubukang magpakitang gilas sa mismo mga eksibisyon, kasama ang mga manonood na pumapalakpak sa kanila. Pero ang sinasabing guru ng Tai Chi na ito ay lumampas pa. Direkta siyang pumasok sa gym ni Su Xiaodong upang patunayan ang kanyang pagiging hindi matalo. Mayabang niyang hinamon ang estudyante ni Shu at nauwi ito sa matinding kahihiyan. Walang awa ang batang mandirigma. Mula sa unang segundo, binugbog niya ito ng sunod-sunod na suntok habang halos hindi na makapanatili ng balanse ang guro. Bawat tangka ng Tai Chi na depensa ay napahiya sa mga totoong suntok na nagpayanig sa kanya. Hindi nang tagal ang laban, pero sapat na ito para maging malinaw. Hindi lang natalo ang mapagpanggap, kundi tumanggap siya ng matinding bugbog sa harap ng lahat sa gym. Nagpunta siya sa dojo para magbigay ng leksyon, pero siya ang umalis na may libreng leksyon sa suntok. Mike Tyson sa isang eroplano. Mga salitang sapat na sana para magpakabaitan kahit sino, pero hindi para sa henyo na ito. Habang nasa biyahe, may isang mayabang na lalaki na paulit-ulit na inasar si Iron Mike. Parang sinusubukan niya kung gaano pa kahaba ang pasensya na isa sa mga pinakakinatatakutang tao sa mundo. Kinukulik niya si Mike Tyson. Kabaliwan yan. Spoiler, wala na siyang gaanong pasensya. Hoy, 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 hoy! Mike, tama na Mike! Sige na, tigil na Mike! Itong lalaking to ay binugbog ni Mike Tyson sa eroplano. Lumingon ka. Oo, yari ka na. Yeah, he got f***ed up. Walang referee o kampana. Realidad lang ang tumama ng ubod ng lakas. Mula sa troll sa internet, lumipat tayo sa ibang uri ng mayabang. Si Nico ito, isang kilalang YouTuber dahil sa mga kontrobersyal niyang opinyon at mapanghamong ugali. Sa isang event, nagkita sila ni Sean Strickland, dating kampeon ng UFC, at hinamon niya ito. Isa ba siyang influencer? Sa tingin ko, Kung ganun, ituloy mo lang at makipag-usap sa iba. Pwede mo ba kaming bigyan ng ilang salita ng karunungan? Gusto ko ang The Knuckle Boys podcast mo. Nakakatuwang panoorin kayong mapresyo ng ganoon sa unang pagkakataon. Karamihan sa influencer ay tanga. Magtrabaho ng husto, maging matinong lalaki. Iwasan ng TikTok at Instagram para sa mas magandang buhay. Si Strickland ay pumayag agad nang hindi masyadong nag-isip at makalipas ang ilang linggo, pareho na silang nasa octagon, handa ng mag-sparring. Simula pa lang, ginipit siya ni Strickland gamit ang mga diretsong suntok sa muka, mabilis na kombinasyon at kontrol sa ritmo. Bro, you're gonna be a fucking man. Let's see the influencer. Think about it if you knock me out. Give me a mark. Sinusubukan ni Sneeko na sumagot, pero mukha siyang baguhan, na pilit lang mabuhay sa gitna ng bagyo. We're in the moment you're realizing. Get hurt? No, you're good. Oh! Halfway. Did you think this is how? He's hurt. He's hurt. There you go. Oh. Pagkatapos ng lahat, nawala na ang pagdududa. Nakakahiya at matindi ang pagkatalo habang ngumiti si Strickland at nagpapakawala ng suntok. Natutunan ni Sneeko na hindi kailangang lakasan ng mga kampiyon ng boses para patahimikin ka. Sabi nila, maraming nabibili ang pera pero di nito kayang bilhin ang tunay na galing sa laban. Patunay dyan si Decayu. Tinawag ang sarili ni Decayu na maestro ng depensang walang kontak at sumikat siya sa YouTube. Iniiwasan niya ang mga suntok na hindi naman kailanman ibinato at sinasabi niyang kaya niyang pigilan ang kahit sino ng eksakto kahit hindi pinapawisan. Pero noong Disyembre ng 2022, nagpasya si Yu, nalampasan ang mga tutorial na mabagal ang galaw sa kamera.
Tinanggap niyang umakyat sa ring kasama si Manny Pacquiao, ang nag-iisang lalaking naging kampiyon sa mundo sa 8 magkakaibang kategorya. Kahit retirado, may lakas pa rin ang Pilipino at marami pa siyang gustong singilin sa mga mayayabang. Sa unang round pa lang, malinaw na hindi ito koreografiya. Si Deca ay sinusubukang panatilihin ang distansya. Nagbibitaw ng mababagal at kalkuladong suntok. Nawari may takot. Antonio Pereira has done has been truly said. He said that he thinks popularity is the same, if not so, in our second frame. We're here at 160. Si Pacquiao naman, nag-enjoy, naglalaro, tinitimpla si Deca, at unti-unti, nagsimulang pakawalan ang mabibigat na suntok. 100%. But for DK, he'd seen shot for you. We'll see if Manny decides. DK's so nice. Of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Couple lefts there. Sa ikalawang round, naipit ni Pacquiao si Deca gamit ang sunod-sunod na suntok sa katawan at mukha. Prolongate some time, and then down goes DKU. Right here we see Manny exploding in and Walang naipakita si Deca. Sa loob ng 6 na rounds, winasak siya ni Pacquiao, technical siyang winasak, hanggang sa gumapang pa siya. Will Manny Pacquiao opt to do so? Now they are wrestling, jostling for position. He's going for a... Binaban niya ang depensa, tinamaan sa mukha, napayukos sa hook sa atay, at pinakita niyang walang saysay ang panloob na enerhiya laban sa totoong kampeon. Manny driving DKU. Oh my God! His technical superiority and glimpses at times of his career. Down goes... At kahit na exhibition lang ang laban, totoo ang mga knockdown. At ang mensahe, kahit gaano katagal magmeditasyon, naabot pa rin ng mga hook ang kaluluwa. Natalo si Deca via unanimous decision at pati ang self-defense niya ay natalo sa moral knockout. Si Bradley Martin ay sikat na bodybuilder sa internet, may-ari ng gym, influencer at eksperto sa pagbubuhat ng kotse at ego. Paulit-ulit niyang sinasabi nitong mga buwan na kaya niyang talunin ang sinumang MMA fighter basta't mahawakan niya ng tama. Akala mo ba kaya mo akong talunin sa street fight? Sa isang street fight? Isa kang podcast host? Gusto ko yan. So, ang sagot ba ay oo? Siyempre. Gusto ko yan. Kapag nahawakan mo ako sa grappling, patay ka na. Gusto ko yan. Sa tingin ko kaya kitang talunin. Hindi mo magagawa. Kaya, si Demetrius Johnson na lumalaban sa 125 LBS sa street fight, dudurugin ka ba niya? Bakit si Demetrius Johnson? Maliit siya, pero may black belt siya. Sa mano-mano, di ka magaling sa ground game. Alam kong plano mong buhatin siya at ibagsak sa semento. Pero di ko alam ano inaasahan mo. Dudurugin ko ang ulo niya sa sahig, hindi ba? Kahit sabihing naging bully ako dahil sinampal ko ang streamer na inaagaw ang sombrero ko. Ibalik mo ang putang ina kong sombrero. Lintik! Hanggang isang araw, pinatikim sa kanya ang sahig. Nakaharap niya ang isang guru ng jiu-jitsu at ang sumunod ay puro katahimikan at kahihiyan. Ibinalibag siya ng guru sa sahig, sinwipan, minon, at halos matanggal ang kaluluwa niya sa guillotine choke. My head bad. You good? Yeah, hold on. I got rocked. You can do that. Pero kung hindi pa sapat yon, kinaharap pa niya sa araw na yon ang mas maliit na estudyante. Ang resulta? Parehong kwento. Nauwi sa tawa si Bradley, pero halata sa mukha niyang nakuha niya ang leksyon. Hindi sapat ang kalamnan laban sa chokehold mula sa likod. Pagdating sa maling ideya, walang tatalo kay Charlie Selenoff.
internet troll na nag-aangking siya ang pinakamahusay na boksingero sa mundo. Wala pa nga siyang napanalunan kahit isang torneo sa eskwela. Paborito niyang target si Deontay Wilder, higit 2 metro ang taas at kilala sa knockout na suntok laban sa halos lahat ng kalaban niya. Watch the jab, right hand. And then once Lahovich went to the ropes, that was... Oo, siya yung taong hindi mo dapat galitin. Ilang buwan siyang ininsulto at tinakot ni Selenov. Deontay Wilder, makinig ka. Puro kasatsat payaso. Naalala mo ba noong 2012, iniwan mo ako at tinalo ko si Derek ang higante? Sigurado, kaya kitang patumbahin. Tanong ko lang, kung magaling kang boksingero, bakit dinaya mo ang laban mo kay Malik Scott? Basura ka. Kapag tinamaan kita, iluluwa mo mouthguard at mga ngipin mo, anak ng... Tamad kang gago. Magkita tayo ngayon. Punta ka sa Los Angeles, ako ang kampeon. Tamad ka? Biro ka lang. Ipapaabot ko sa iyo ang huli kong laban. Kickboxer. 28 segundo gago. Gusto mo bang ikaw ang sunod? Magkita tayo, payaso. Isang araw, nanpa siya si Wilder na harapin siya. Halos hindi makasuntok si Selenov bago siya bugbugin. Lumabas si Chadi na pasuray-suray, hingal, at may malaking kwento na pwede pang ikwento kung gusto niya. Si Rukila Ampo, kampiyon ng torneo kay Uno. Kilala siya sa bilis, eksaktong galaw, at sa mga sipa niyang kayang magpatay ng mga ilaw sa poste. Ang kalaban niya, isang di umano'y maestro ng tradisyonal na kung fu na tinanggap ang laban dahil naniniwala siyang sapat na ang kanyang sinaunang karunungan. Pero iba ang nangyari. Mula sa unang segundo, ginawa siyang human punching bag ni Rukila. Suntok, kombinasyon, sipa, lahat tumatama na malinis. At dito lumabas ang sikreto ng Peking Guro. Saluhin ang mga suntok gamit ang muka. Oh, literal. May mga oras na parang siyang inflatable na manika na natutumba pero hindi bumabagsak. Paikot-ikot lang na parang hilo na hinahanap ang labasan ng ring. Ang kampanda lang ang nagligtas sa kanya. Sa totoo lang, mas marangal sana kung knockout na lang. Isa na namang libreng leksyon mula sa world champion. Patunay na hindi umuubra sa totoong ring ang kung fu sa pelikula. Su Xiaodong laban sa guro ng Wing Chun. Ang Wing Chun ay isang klasikong estilo mula sa Timog China, kilala sa bilis ng kamay at sa alamat ni Bruce Lee. Pero itong di umano'y maestro ng Wing Chun ay walang kahit anong kahanga-hanga. Dahil sa kumpiyansa niya, tinanggap niya ang hamon laban kay Su Xiaodong. Bagbog siya mula umpisa hanggang dulo. Mabilis na kombinasyon, mababang sipa, at diretso sa mukha mula kay Su. Halos hindi na maiangat ng guro ang kanyang mga braso. Sunod-sunod na tinatamaan at natitisod mula sa isang gilid ng ring papunta sa kabila. Hinailangang mamagitan ng referee para itigil ang kahihiyang iyon dahil wala ng laban. Isang tunay na mandirigma na lang ang dumudurog sa mapagpanggap. Ang Wing Chun na parang sa pelikula ay nauwi sa isang bugbugang parang sa kartoon. Isang araw, may bodybuilder sa gym na mas mahilig tumingin sa salamin kaysa orasan. Pumunta sa isang Brazilian Jiu-Jitsu dojo at hinamon ng guro. Sumunod dito ang masakit na leksyon sa pagpapakumbaba.
Kinontrol siya ng Brazilian, binalot siya ng mga binti, at sinampal-sampal siya na parang nasa klase sa ritmo pero may kasamang sampalan. Hindi niya na-knockout o nasaktan ng bodybuilder. Pinahiya lang niya, pero walang natutunan ng bodybuilder. Ilang linggo ang lumipas. Bumalik siya at bago magsimula, iniabot niya ang kamay sa guro, pero bigla niya itong binawi at sinampal ito, isang daga na may biceps. Pareho pa rin ang kinalabasan, pagsuko, ganap na kontrol, at dagdag na talo sa kanyang koleksyon. Ngunit hindi pa tapos dahil sa araw ding yon, sinubukan din niyang humamon sa isang mas maliit na estudyante ng guro. At ano ang nangyari? Matalion, tap out, at ganap na katahimikan. Bodybuilder 0, Jiu-Jitsu 3, wasak ang ego. Pwede kang magbuhat ng 200 kilo, magka-abs, at mag-flex sa harap ng salamin buong araw. Pero sa tatami, napagtatanto nilang hindi nag-iisip ang kalamnan at hindi nagtatap ang ego. Dahil sa uli, hindi mahalaga kung gaano kabigat ang timbang mo o gaano kalaking dibdib mo kung hindi mo alam kung paano protektahan ang leeg mo. Su Xiaodong laban sa pekang guro ng Kung Fu. Si Su Xiaodong, isang MMA fighter sa China, ay kilala bilang dakilang manghuhuli ng mga manluloko at nagsawa na sa mga nagpapakilalang guro na may sobrenatural na kapangyarihan. Sa isa sa kanyang viral na laban, hinarap niya ang isang sinasabing guro ng Kung Fu. Pagkatunog ng kampana, agad sumugod ang peking guro at nagpakawala ng walang teknik na suntok na parang baliw. Si Su Xiaodong, kalmado lang, hinayaan lang na masuntok siya na parang wala lang, halos ng asar pa. Sa unang seryosong kombinasyon, malakas na tumama si Shu at nabali niya ang ilong ng guro. Simula noon, napilitan ng lalaki na lumaban na may benda sa muka, na lalo siyang nagmukhang katawa-tawa. Nagpatuloy ang laban habang pinarurusahan siya ni Shu. Sa isang simpleng low kick, napabagsak niya ito. Hinayaan pa niyang masuntok siya para ipakitang walang silbi ang mga atake na mapagpanggap. Hindi pa siya nakontento. Pinahiya pa niya ito sa suntok at niti hanggang sa mapagod at tapusin sa isang malakas na tuhod sa tiyan. Lumabas ang guro para magturo ng Kung Fu, pero natutunan niya kung paano nga babali ang ilong. Kung akala mo natuto na ang mga wad na guro, hintayin mo ang round na ito. Si Su Xiaodong, MMA fighter na kilala bilang Mad Dog ng China, ay sumikat online dahil sa pagbunyag ng mga peking guro ng Kung Fu. Hanggang sa nakaharap niya si Ding Hao na sinasabing dakilang guro ng Wing Chun na may direktang linya mula sa estilo ni IP Man. Mula sa unang segundo, si Ding Hao, ang dakilang guro ng Wing Chun, ay agad na nagpakawala ng mga suntok sa hangin na parabang nagpapalayas ng lamok. Si Su Xiaodong, kilala sa pagsiwalat ng mga wad sa martial arts, ay hindi natinag. Pinabayaan pa niya masuntok siya at milait ang kalaban habang naglalaban. Pero nang nagdesisyon siyang magseryoso, bam! Sunod-sunod na suntok. Boom!
Bumagsak si Ding Hao sa sahig. Madalas pinabagsak ni Shu si Ding Hao nang walang kahirap-hirap. Ang laban ay naging monologo, isang pampublikong leksyon sa pagpapakumbaba. Lagi siyang tinutukso ni Shu. At matatapos ito sa pambubugbog. Pero mas surreal pa ang susunod. Idineklara ng mga hurado na tabla ang laban. Tabla? Nakita ng buong mundo ang pambubugbog, pero tradisyon ang nakita ng mga hurado. Dahil sa labang ito, ang tanging sining ng pakikipaglaban na iginalang ay ang pagiging katawa-tawa. Ang Peking Mongheng Shaolin. Sa loob ng maraming siglo, konektado ang Shaolin sa mistisismong pandigma. Ang mga tunay na Mongheng Shaolin ay kilala sa kanilang matinding disiplina, matinding pagsasanay, at pagsasama ng espiritualidad sa tradisyonal na mga sining ng pakikipaglaban. Mga imposibleng talon, lakas ng isip at katawan, at tibay sa sakit. Sa iniisip ng marami, parang superhero ang isang Mongheng Shaolin. Pero ang nakikita natin ay hindi totoong Mongheng Shaolin, kundi nagpapanggap lang na monghe. Akala niya gagamitin niya ang titulo para sumikat. At dahil na madalas mangyari, nagpasya siyang subukan ang inaakala niyang pagiging hindi matatalo laban sa MMA fighter. Ang resulta ay instant na kapalpakan. Mula pa lang sa simula, pumasok ang Peking Monghe sa ring na may mga theatrical na postura, sobrang paghinga at mayabang na aura. Hindi nagaksaya ng oras ang mandalaban sa MMA. Isang pares ng kombinasyon na diretsyo sa mukha ang nagpayanig sa kanya at ilang segundo lang ay nasa sahig na siya. Tinatanggap ang mga suntok nang walang kahit anong sagot. Walang mahiwagang teknik, acrobatic na sipa, o higit sa taong tibay. Sa dulo, ang kanyang Shaolin na karunungan ay nauwi lang sa mabilis na paghalik sa lona. Pero hindi lahat ng bugbog ay brutal. May mga elegante ring bugbog na mas masakit sa ego kaysa katawan. Iyan ang naranasan ni Jarvis, isang YouTuber na nagkaroon ng ideya na hamunin si Floyd Mayweather sa isang sparring. Oo, si Floyd. Walang talo at maestro ng depensa. Ang taong nagpapamukhang mahina sa pinakamagagaling sa mundo. Paggaring ng kampana, mabilis gumulaw si Mayweather, iwas sa bawat suntok at gumaganti ng mga suntok ng may sugdulang katumpakan. Nilaman niya ng jab, pinamiminti sa mga suntok niya, at numingiti habang sinusuntok at kinakausap paminsan. Pinipipilit ni Jarvis maging kalmado, pero pakiramdam niya ay parang siya ang pinakamabagal na estudyante sa isang private class.
Nang matapos ang sparring, walang dugo, walang knockout. Pero may aral na nakatala sa video magpakailanman. Pagkakaiba ng baguhan at ang isa sa pinakamahusay na mga boksinggero sa kasaysayan. Si Bob Sapp ay sumikat dahil sa laki niya, sigaw, at sunod-sunod na pagkatalo na parang palabas. At ilang panalo rin. Would be a very smart thing for Yamamoto to do too. Oh! Keep Bob off him. The fight. Dating American football player na may malahalimaw na katawan, pero malago laman ang pangga. Sa harap niya ay si Aurigile, isang mandirigmang Chino na tinatawag na Kung Fu Panda. Mataba, magaspang, pero may isang misyon, durugin ang mga higante. 2 ng Hulyo, 2016, Road FC 30, China. Simula nang tumunog ang kampana, agad sumugod si Aurigile. Suntok, sipa, walang tigil na presyon. 그렇군요. 야, 라이트. 자, 서로 펀치를 주고 그러면 멈춘 펀치로 하신 밥샷. 자, 여기에 푸기면서 대응을 하고 있는데요. 상대를 좀 보면서 대응을 해야 될 것 같습니다. Hindi lumaban si Sapp, tinanggap lang lahat at pagbagsak niya, tinapos siya ni Aurigile sa ground and pound. Walang awa. 자, 오른쪽으로 라이트. 밥샷. 펀치를 주습니다. 이분은 뭐 밥샷이 경기를 거의 Technical na knockout sa 35 segundo, diretsong masaker. Ang bodybuilder bumagsak sa unang totoong mandirigma. Pagkatapos na nangyari kay Tyson, isipin mong di na maulit ang parehong pagkakamali. Mas karaniwan ng bulag na kumpiyansa kaysa akala ng marami. Ang susunod na bida ay si Big Blends, isang YouTuber na nagugupit ang buhok habang nag-i-interview sa kalye. Isang araw, nasalubong niya si Sean O'Malley, kampiyon ng Ultimate Fighting Championship, at inakalang kaya niyang tumagal ng lampas 15 segundo nang hindi sumusuko. Kung isasaalang-alang na hindi pa ako nakipaglaban kailanman, gaano katagal mo ako mapapabagsak? 10 segundo. Agad kitang hawakan sa leg. Sa tingin ko, kaya akong tumagal ng 30 segundo. Hindi. Hindi ba? Hindi mo kaya. Mabangis ako. Kung wala kang oksiheno, wala ring silbi. Kung nasa isang bilog tayo na ganito, hahawakan kita sa ulo. Hindi pare, igalang mo ako. Ang 15 segundo, respeto na sa'yo. Sabi ko, 10 lang. Isinuot nila ang guantes, nagbanggaan ng kamao, at sa isang iglap, napatunayan ni O'Malley ang sinabi niya. No what? Alright, go. Go. Hold up, Gumiti si Big na kalanganin, pero nakasulat sa mukha niya. Okay, masamang ideya ito. Si Mikhail Koklaev ay isang Russian na weightlifter, kampeon ng strongman at isa sa mga taong naniniwala na ang kalamnan ay katumbas ng ganap na kapangyarihan. Bago ang laban niya kay Alexander Emelianenko, kapatid ng alamat na si Fedor, nagpakalalaki si Koklaev. Inihagis niya ang kanyang sombrero sa mukha nito. Что? Ты слишком много говоришь. Что ты делаешь? At ang dumating ang araw ng laban, ang realidad ang siyang nagbura ng kanyang ngiti. Agresibong nagsimula si Koklaev. Sunod-sunod ang suntok na parang nasa paligsahan ng pagbubuhat ng timbang. Nagugulat ako sa kampeon. Tiniis na Alexander, pinag-aralan siya, at bago matapos ang unang round, ay nakapagpatama na siya. At bumagsak si Koklaev, parang naubusan ng baterya. Knockout sa unang round. Lumipad ang sombrero bago ang laban, pero siya ang lumipad pagkatapos. Ang hindi matatalong Aikido laban sa Brazilian Jiu-Jitsu. Sa loob ng maraming taon, sinasabi ng di umano'y master ng Aikido na mas mataas ang kanyang sining kaysa sa Brazilian Jiu-Jitsu. Sabi niya, kaya niyang kontrolin, ineutralisa at supilin ang kalaban nang hindi gumagamit ng lakas. Mas magaling ang Aikido kaysa sa Brazilian Jiu-Jitsu. Hanggang may totoong Jiu-Jitsu mandirigma na humamon sa kanya. Sa Aikido, maaari mong mapigil agad ang banta para mabawasan ang pinsala.
Sa tamang pagsasanay ng Aikido, mas marami kang paraan kaysa sa Jiu-Jitsu para maresolba ang isang alitan. Sumunod ay isang mabilis na leksyon ng realidad. Keep going. Keep going. There you go. Come on. Head down, head down. Come on. Head down. Alright. Isa itong technical na massacre. Halos hindi na makahinga ang guru ng Aikido at sa huli, wala siyang nagawa kundi sumuko. Dahil isang bagay ang pagmaniobra ng mga pulsuhan at ibang bagay ang makatakas sa totoong mandirigma. Si Hafthor Bjornsson, ang bundok sa Game of Thrones, mahigit 2 metro ang taas at may 200 kilo ng Scandinavian na kalamnan. Minsan, nag-ensayo siya kay Conor McGregor sa magaan na session. Walang guwantes at patakaran, pampalipas oras lang. Walang seryosong nangyari. Malabas lang sa kamera. Pero kalawanan lumitaw si Hafthor sa isang podcast. Hindi niya alam, marunong ding mangkandado ang karma. Makalipas ang ilang taon, nakalaban niya sa grappling si Gordon Ryan, ang pinakamahusay na kompetidor sa jiu-jitsu sa mundo. Isang lalaking mas maliit pero may teknikang parang ahas. He has. And there it is, and it's done! Gordon Ryan! The kid is on fire! It's deep! At ang sumunod ay parang isang masterclass. Pinaikot siya ni Gordon, minont, na sweep at dinomina. Na para bang si Hafthor ay isang baguhan lang sa gym. Walang sigawan, walang lakas, walang mga kamera ng Netflix. Puro teknika at ganap na kontrol lang. Sa huli, natawan na lang si Hafthor at inamin na wala talaga siyang laban sa isang tunay na mandirigma. Ayos lang, isang leksyon ng kababaang loob. At nag-iwan ito ng pagnanais na bumalik at gumawa pa ng higit. Sila ay dalawang kamanghamanghang tao. Mabubuti, mapagkumbaba. Maaring ikaw ang pinakamalakas sa Iceland. Pero kapag may dumakma sa leeg mo ng eksakto, kahit dragon, di ka maliligtas. Chu Xiaodong versus Chen Yong. Tai Chi. Ang Tai Chi ay isang panloob na sining ng pakikipaglaban na may pilosopya, malalambot na galaw at balanse. Pero may ilan na ginawang biro ito. Nagsasabing kaya nilang talunin kahit sino gamit, di nakikitang teknik. Ganon ang nangyari kay Chen Yong, isang umanay guru ng Tai Chi, na pumayag na harapin si Xiaodong. Ang laban ay tumagal ng mas maikli pa kaysa sa isang hikab. Si Chen Yong ay walang depensa, mahika, o panloob na enerhiya na makaliligtas sa kanya. Mabilis natapos ang laban, kaya ang naalala lang ay ang kahihiyan ng guro sa harap ng kamera. Ang hamunin ng world champion habang iniinsulto mo siya sa Twitter ay parang humingi ng kahihiyan. Ganyan ang ginawa ng troll na paulit-ulit na tinawag na duwag si Sonny Edwards, isang Britanikong world champion na mahusay sa technical na boxing. The referee seemed... Inabot ng lalaki sa sukdulan ang kanyang mga insulto. Pumunta pa siya sa gym ni Sonny para hamunin ito harapan. Hindi pa ako kailanman gumamit ng boxing gloves. Alam kong malakas akong lalaki. At naniniwala akong duwag siya. Error. Sa sparring, ginawa siyang gumagalaw na target ni Edwards. Sumasayaw at tumatama ng suntok kahit kailan gusto. Binababa pa ang kamay bilang patunay na di niya kailangang magsikap. Pagod na pagod ang troll matapos tamaan mula sa lahat ng direksyon at parang nakatatak na sa mukha niya ang leksyon. Madaling magyabang sa social media, pero sa ring, agad ang bayarin. Ngayon, hindi lang isa,
kundi buong grupo ng mayayabang ang tinutukoy natin. May ilang mandirigma sa kalsada na pumasok sa gym para hamunin ang dating K1 na kampyon. Unang umakyat ng may kumpiyansa, pero agad siyang knockout. Pagkatapos, umakyat ang pangalawa. Pareho lang ang naging resulta. Sa ilang minuto, dalawang mandirigmang kalye ang natutunan ang pinakamabilis na leksyon sa buhay nila. Sa totoong mundo, hindi na kailangan ipakilala ang mga kampeon dahil ang kanilang suntok ang nagsasalita. Si Brian Shaw ay hindi lang bodybuilder. Siya ang pinakamalakas sa mundo. 4 na beses siyang kampeon ng World's Strongest Man at kayang magbuhat ng higit 500 kilo na parang bote lang ng tubig. Isang araw, nagpasya siyang sumabak sa tatami kasama si Dustin Poirier, lightweight sa Ultimate Fighting Championship. May itim na sinturon sa jiu-jitsu at eksperto sa pagpapasuko ng mas malalaking tao. Sa grappling session ng magkaibigan, akala ni Brian sapat na lakas niya. Pero bigla siyang pinaikot ni Dustin na parang kutson. Nakikita ko ang sinusubukan mong gawin. Pumuwesto siya sa likod niya at ikinandado ang isang malinis, technical at walang takas na sakal mula sa likod. Hindi ko inaasahan yon. Kahit ikaw pa ang pinakamalakas na lalaki sa mundo. Pero kapag nahawakan ka sa leeg, kahit gaano ka pa kalaki ang katawan mo, hindi ka pa rin maliligtas. Sa huli, palabas ng bahay si Holyfield at aksidente niyang naharangan ng isang kotse. Galit na bumaba ang driver pero natigilan nang makita si Holyfield. Muna sa pagmumura, agad siyang mumite at naisip na may mga pagtatalong di na dapat simulan. Bumaba ka na ngayon din! Gagawan kita ng bagong Tara na! Oh, lintik. Hindi ko alam na ikaw pala.